Nagsimula ang kwento ng maglakad si Ina pauwi mula sa paaralan bandang alas 8 ng gabi. Bumubuhos ang ulan at mabigat ang paligid sa tensyon at misteryo, parang may kakaibang mangyayari. Nalaman natin na nakatira siya sa tiyuhin niya matapos mamatay ang mga magulang sa aksidente. Pagdating sa bahay, patuloy niyang tinatawag ang tiyuhin dahil hindi pangkaraniwang tahimik. Bigla, naramdaman niyang may natapakan siya. Nang tumingin siya sa ibaba, nakakita siya ng puzzle piece na may kakaibang disenyo. Maya-maya, nakita niya ang tiyuhin na nakahiga sa gitna ng sahig ng sala, patay na. May nagsaksak sa leg niya mula sa likod gamit ang isang tornilyo. Natigilan si Ina sa gulat, hindi makagalaw. Nang dumating ang pulis, agad nila siyang nakilala. Ang tiyuhin niya ang dating hepe ng kanilang departamento bago nagretiro. Si Jen, ang detective sa kaso, ay nagsimulang magsiyasat sa bahay, umaasang makahanap ng ebidensya. Sa kwarto ni Ina, may nakitang distornilyador na katulad ng ginamit sa pagpatay, kaya siya ay naging pangunahing suspect. Sa pagtatanong, tila wala na siyang pakialam sa realidad. Nagmakaawa siya sa detective na tanungin siya sa ibang pagkakataon dahil blanko ang isip at walang maalala mula nang pumasok sa isinumpang bahay. Kahit tinulungan ni Jen na alalahanin ang mga pangyayari, hindi niya mabuklod ang anumang malinaw na alaala. Lalo pang naniwala si Jen na nagkukunwari lang siyang may amnesia para iwasan ang pananagutan. Kahit walang matibay na ebidensya, iginiit niyang ituloy ang interogasyon, naniniwala na masisirang loob siya. Sinabi niya na namatay ang tiyuhin niya nang dumating siya sa bahay, masyadong nagkataon. Binanggit din niya ang mga away nila tungkol sa mana dahil siya ang namamahala matapos mamatay ang mga magulang niya. Sa puntong iyon, pinigilan siya nito, inakusahan siyang nag-imbento ng sitwasyon sa kanyang isip. Iginiit niya na walang problema sa pagitan nila ng tiyuhin, walang away, walang issue sa mana, wala talaga. Wala siyang maalalang anuman at nakikiusap na palawakin ang investigasyon at isaalang-alang ang ibang suspect. Sa bahay, humiga siya kung saan natagpuan ang bangkay ng tiyuhin, umaasang magbabalik ang alaala. Nagsimula siyang makakita ng hindi totoo, nakita ang sariling pinapatay ang tiyuhin. May 50% sansa na talagang ginawa niya ito at tinakpan lang sa isip. Sa pagsubok alalahanin pa, naalala ang puzzle piece sa sahig at tumakbo kay Jen. Sinabi niya na kung gusto niyang mahanap ang tunay na pumatay, magsimula sa puzzle piece na yon. Iyon lang ang naiwan na ebidensya ng pumatay. Lumipas ang 10 taon. Nagbago na si Ina. Nagpagupit siya, tumigas ang loob at namumuhay sa thrill, tumatalon mula sa taas para lang makaramdam. Pagkatapos ng bawat adrenaline rush, nagpapatherapy pa rin, sinusubukang alalahanin ang nangyari noon. Sa isang sesyon, tinanong ng therapist kung kumusta siya. Sumagot si Ina ng may malalim na damdamin. Di pa rin siya makatulog ng higit 5 minuto dahil sa paulit-ulit na bangungot. Ang buhay niya sa lipunan ay magulo. Sa harap ng mga estranghero, blanko ang isip at nahihirapang makipag-usap. Samantala, nakakulong pa rin si Jen sa kaso. Bumisita siya sa Korean bakery ng kamag-anak ni Ina tungkol sa asawang Italyano at pagbalik sa Korea matapos ang insidente. Kinausap siya ni Jen, umaasang may bagong maalala pero sinabi lang na na-miss ang tiyuhin. Sa opisina, nakita ni Jen si Ina na naghihintay. Ilang taon siyang tahimik na sumusunod, umaasang maniniwala at tutulong hanapin ang tunay na mamamatay tao. Nang makita ang malamig niyang tingin, umalis siya, determinadong magpatuloy. Nalaman natin na hindi pala siya adrenaline junkie. Naging respetadong criminal analyst siya. Pumunta siya sa bagong crime scene, batang 10 anyos, patay sa computer, sinaksak sa likod. Ang kanyang matalim na mata ay nakakakita ng pinakamaliit na detalye. Agad niyang naisip na pamilyar ang killer sa layout ng kwarto. Napansin din niya na magaling sa pag-aaral ang nakababatang kapatid. Puno ng awards ang kwarto nito, habang insecure ang nakatatanda, nilagyan ng pangalan lahat ng gamit. Ang nakatatandang kapatid ang tumawag sa pulis. Sa pagkwento, mas tinuon niya ang reaksyon ng magulang kaysa sa nangyari, walang emosyon. Base dito, nakumbinsi si Ina na siya ang pumatay. Ipinaliwanag niya ang teorya sa team at bumalik sa opisina. Maya-maya, kinumpirma ng boss na ang kuya ang salarin pero walang malinaw na pag-amin. Sinabi niyang wala siyang matandaan. May naalala si Ina dahil dito. Baka kung siya mismo ang mag-usisa, maalala niya ang nakalimutan. Ginamit niya ang psikolohikal na presyon at umamin ang bata ng lahat, pati detalye bago ang krimen. Samantala, nakikain si Jin kina Wong at Amjad. Sinabi niyang sinusubukan niyang makalapit kay Ina para magtiwala at umamin kung may sala. Hindi pa rin niya maalis na baka pinatay ni Ina ang tiyuhin. Sinundan niya ang daan mula eskwela hanggang bahay ni Ina. Tuwing susubukan, dumadating si Ina ng eksaktong oras ng pagpatay. Madalas niyang bantayan ang bahay kaya tinawagan ng kasambahay ang pulis, akala stalker siya. Samantala, si Myungjo ay lumabas ng bar, nagmamadaling sumakay sa pulang kotse. Nakita ni Officer Rawan ang paglabag sa trapiko at gustong humabol pero nagbago isip. Naghihintay siya ng kasamahan. Balik tayo kay Ina. Pag-uwi niya, may delivery man na may dalang dilaw na sobre. Sa loob, may bagong puzzle pieces na may ibang larawan. Tumakbo siya sa kwarto, kinuha ang lumang piece mula sa gabi ng krimen at pinagsama. Parte pala sila ng isang puzzle. Nagpanik siya, paulit-ulit tinawagan si Jin para sabihin ang nadiskubre pero di sumasagot. Nasa bahay siya ng nanay niya kung saan lagi siyang nagpapahinga tuwing day off. Pumunta pa rin si Ina doon pero sabi ng nanay niya di raw dumating si Jen. Bumaba siya sa garahe para sa kotse pero nakalimutan niya kung saan nakapark.
Habang naghahanap, nakita niya ang pulang kotse sa gilid, ang mga ilaw nito'y kumikislap ng kakaiba. Dahil sa kuryosidad, kinuha ni Ina ang katawan para tingnan ang nangyayari. Pumili siya ng isa na patay pala, may lubid sa leeg at kinilala ito ng kanyang anak. Si Myung pala to, ang babaeng nasira ang traffic light kanina. Nagmamadali na siya. Nang malaman ni Jin na naroon si Ina sa krimen, mas naniwala siyang siya ang may gawa sa tiyuhin. Ibig sabihin, di ba imposibleng patuloy na mangyari ang lahat ng pagkakataong ito? Nang makita ng department head ang bangkay, namutla siya na parang nakakita ng multo. Pero nagkunwari siyang okay lang para di makaabala sa investigasyon. Si Ina naman, patuloy na naghahanap ng impormasyon tungkol sa bagong misteryo. Sa kasamaang palad, nang tanungin niya ang kumpanya ng delivery, sinabi nila na iniwan ang order sa isang abandonadong banyo ng lalaki at wala ng ibang detalye. Kaya, pumunta siya sa opisina ni Jin para sabihin ang lahat, umaasang paniniwalaan na siya ay walang kinalaman sa insidente. Pero tulad ng dati, pareho pa rin ang reaksyon niya, na si Ina raw ang lumikha ng buong puzzle para lang i-frame ang iba at ilihis ang hinala. Napuno siya at nagsabi, tingnan mo, ibinigay ko na sayo ang 2 pirasong meron ako. Sinabi ko na sayo ang lahat ng alam ko. Maniwala ka man o hindi, desisyon mo na yan. Pagkatapos, tiningnan ni Jin ang footage ng CCTV, pero wala sa frame si Myung at walang nakuhang ebidensya. Bumalik ang kanyang mga hinala, kaya binisita niya ang psychiatrist para alamin kung posibleng nakalimutan ni Ina ang nangyari noong insidente. Pero wala siyang natuklasan. Sinabi niya ng prangkan na ito ay mga lihim ng kanyang mga pasyente at hindi niya maaaring isiwalat kahit kanino. Bumalik si Jin sa opisina, pero pagdating niya, nakasalubong niya si Ina na nagtanong kung bakit siya bumisita sa doktor nito. Kinausap niya ito ng tapat at sinabing, hindi ko ginawa to kay Myung. Pwede mong tanungin si Mama. Tinatanong ko siya tungkol sa'yo talaga. At saka, ang oras ng pagkamatay niya ay eksaktong tumutugma sa pagkatanggap ko ng puzzle piece, kaya siguro pareho lang ang pumatay sa tiyuhin ko at kay Myung. Pero hindi naniwala si Jin. Sinabi niyang tigilan na ang pag-isip na parang nasa mystery drama siya, sumakay sa kotse at umalis. Pumunta siya sa bar ni Myung para kausapin ang babaeng nagtatrabaho roon. Sinabi nitong walang sisi sa loob dahil pribadong lugar ito na madalas puntahan ng mahalagang tao. Binigay niya ang numero ng manager na baka raw mas marami pang alam. Sinuri ni Jin ang tala ng mga tawag noong gabi ng pagpatay at nakitang may isang numero na tumawag kay Myung ng 3 beses. Nang ideal niya ito, nagulat siyang malaman na ito pala ay kay Police Chief John. Isinama niya ang supervisor at hinarap ang hepe, tinanong kung paano niya nakilala ang babaeng tulad ni Myung. Sa sandaling iyon, inamin ng hepe na siya ay naging customer sa bar ni Myung. Tinawagan niya ito ng gabing iyon dahil nag-book siya ng pribadong kwarto pero nagbago isip, gusto niyang kanselahin pero di sumagot si Myung. Hindi ito pinaniwalaan ni Jin at hiningi na isulat ang pahayag para maidokumento ang lahat. Tinawagan niya ulit ang tauhan sa bar para alamin ang ugnayan ni Chief John at Myung. Pareho ang kwento niya pero may bagong idinagdag. May isa pang pulis na dating nakikisama sa kanila. Bigla, lumapit si Director Wang at umamin siya ang dating nakikiinom sa kanila. Ipinaliwanag niyang itinago niya ito para maiwasang madamay sa gulo. Nag-udyok ito ng bagong serye ng internal na investigasyon. Muling in-interview ang lahat ng pulis sa presinto para alamin ang koneksyon kay Myung. Sa kasamaang palad, kumalat sa media at naging iskandalo sa pulisya. Karamihan sa mga pulis ay nagalit kay Jin sa pagbubunyag nito. Pagkatapos, muling tumawag ang babae sa bar. May pangalan siya ng isa pang pulis na dating nagpa-party doon. Nagulat si Jin nang malaman na si Amjad ito, isa sa mga matalik niyang kaibigan. Binisita niya ito at tinanong ng pabiro. Sabi ni Amjad, uminom lang ako tulad ng iba. Pagkatapos, hinatid ko siya sa kotse para magpahangin matapos uminom. Pero kung ano man ang nangyari pagkatapos, bro, wala akong kinalaman. Sa puntong ito, lubos nang nababalisa si Jin. Nagsimula siyang magduda sa lahat ng nakapaligid sa kanya habang lumalabas ang mga bagong impormasyon. Samantala, hindi maalis sa isip ni Detective Boan ang imahe ni Myung noong araw ng krimen. May guilt siya, iniisip na kung sinundan niya si Myung nang lumabag ito sa batas trapiko, baka nailigtas niya ito. Sinusubaybayan ni Boan ang kaso mula sa malayo para hindi siya masangkot sa gulo. Samantala, nagbigay si Ina ng lecture sa mga bagong pulis at pagkatapos, inugnay niya ang pagpatay sa tiyuhin at kay Myung. Kumbinsido siyang isang tao ang may gawa, lalo na sa puzzle piece link. Napag-isip din niyang may emosyonal na kontrol ang killer sa 2 kaso. Matapos ang sunod-sunod na mga kaisipang ito, umuwi na si Ina. Pero pagpasok niya, bumabalik ang lahat ng alaala sa araw ng pagpatay. Flashback, unang pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang tiyong patay sa sahig. Nakita niya ang salamin ng killer pero sa takot, nagkunwaring walang napansin. Isang maling dalaw, baka siya na ang susunod. Sa trauma at guilt, pinilit niyang kalimutan lahat ng detalye. Kinabukasan, kinuha ni Ina ang bag at pumunta sa pulis. Bahagi na siya ngayon ng team na nag-imbestiga sa kaso ni Myung. Nang makita siya ni Jin, hindi siya makapaniwala. Paano naging investigador ang dating suspect? Hinatak siya ni Jin. Sabi niya, naaalala na niya lahat. Kasama niya ang killer noon. Hinimok niya si Jin na mag-isip at tulungan siyang hulihin ang tunay na kriminal. Pero lalo pang nagalit si Jin sa tono niya at umalis, sinabihan siyang igalang ang mas nakatatanda. Tinawag niya itong tiyuhin, nagkunwaring masaya silang pamilya, tapos umalis na parang walang nangyari. Pagkatapos, pinuntahan niya ang therapist niya, ang tanging taong naniniwala sa kanya sa buong mundo. Ang therapist ay direktang nagsabi sa kanya, hindi mali ang ginawa mo. Minsan, ang pagtakas ay kalahati ng tapang na kailangan mo. At kahit anumang alaala ang ibigay ng utak mo, yun ang paniniwalaan mo.
Samantala, tiningnan ni Jin ang CCTV ng garahe ng pang-5 beses sa isang buwan, baka may nakaligtaan. Sa pagkakataong ito, may nakita na siya sa wakas. Nang i-zoom at palakasin ang liwanag, nakita niyang may lubid sa lid niya pagpasok pa lang sa garahe, ibig sabihin kasama na ang pumatay sa kotse niya mula pa sa trabaho. Dumiretso si Jin sa pinangyarihan ng krimen para i-reply ang sitwasyon at nakita niya si Ina doon, may hawak na plato ng prutas. Kumpiyansang sinabi niya, sa wakas, alam mo nang hindi ako ang may gawa nito. Tapos ipinaliwanag niya ang kanyang mga konklusyon. Hindi siya pinatay ng killer sa biyahe dahil naghihintay pa ito ng impormasyon mula sa kanya. Nang makuha ang gusto, doon na siya pinatay. Tungkol sa prutas, dala niya raw iyon para sa babaeng nakatira doon dahil dati nagmadali siya at di nakilala ng maayos. Pagkatapos, dinala ni Ina si Jin sa bahay ng kanyang ina. Pagsimula nilang kumain, sinimulang tanungin ni nanay si Ina para malaman ang tungkol sa kanya at kung mapagkakatiwalaan. At naku, walang tinira ang nanay ni Jin sa kwento. Sinabi niya lahat kay Ina hanggang sa tinuldukan ni Jin ang tanghalian, hinila si Ina at inilabas. Sa puntong iyon, sinabi niya ng tapat, tingnan mo, ginawa ko to para suriin ang iyong pagkatao. Imbes na magalit at siraan ako, maniwala ka, ginawa ko to kasi nakita kong mabuti kang tao, may puso at maasahan. Ngayon, ikaw naman ang mag-analyze sa akin, tingnan mo kung pwede akong maging kaibigan at maaasahan mo rin. Kinabukasan, pagdating ni Jin sa opisina, nakita niyang pinadala ni Ina ang kanyang personal na case file para pag-aralan niya nang hindi nahihirapang hulaan kung sino siya. Kasabay nito, naghahanda siya ng buong ulat at nagpupulong sa buong koponan para ibahagi ang kanyang mga ideya at teorya. Ipinaliwanag niya lahat ng kanyang hinala pero walang nakinig ng seryoso sa kanya. Tinrato nila siya na parang nagpapanggap lang sa isang pelikulang misteryo at nagdudulot ng walang kwentang gulo. Maya-maya, sumakay si Jin sa kotse para bisitahin ang ama ni Myung, si A Bayong. Ilang beses na silang tumawag para ibalita ang pagkamatay ng anak niya pero hindi siya sumasagot. Bigla na lang sumakay si Ina sa tabi niya, walang pasabi, parang sarili niyang kotse. Sabi niya, kailangan mo ako. Sa trabaho ko, napapansin ko ang maliliit pero mahalagang detalye. Wala kang mawawala kung isasama mo ako. Pagdating nila, agad na lamang matagal nang walang tao sa bahay dahil sa tambak ng sulat sa harap ng pinto. Tinanong nila ang mga kapitbahay at nalaman na inilipat ang ama sa pasilidad ng pangangalaga dahil sa edad at pagkawala ng memorya. Kaya nagbago sila ng direksyon at nagtungo sa sentro, umaasang makakuha ng pahiwatig. Doon, sinabi ng nurse na malubha ang kalagayan niya at hindi pa nagsasalita mula nang dumating. Naalala ni Ina na tumakas si Myung noong 17 siya, kaya nagpa siyang magbihis estudyante at magpanggap na anak para magsalita ito. Nang sabihin niyang, Daddy, nandito ako, agad itong tumugon ng may emosyon. Hinawakan nito ang kamay niya at kinausap siya na parang totoong anak. Tinanong niya tungkol sa lalaking dati niyang nakakadate. Hindi niya ito nagustuhan simula nang makita ang mukha nito. Doon lumayo si Jin para kausapin ang kapitbahay na naglipat kay A Bayong sa pasilidad. Sinabi ng kapitbahay na tumakas si Myung noong bata at bumalik makalipas ng 7 taon kasama ang isang lalaki. Hindi nagustuhan ng ama ang lalaki at sinabi na lubos na nagbago si Myung matapos makasama ito. Pagkatapos sa kapitbahay, pumunta si Jin sa dating bahay ni Myung, ngunit naroon na si Ina. Sinabi niyang hinanap niya ang anumang may kaugnayan sa nobyo ni Myung. Tiyak siya na may litrato nila kung saan man. At tama nga, may nakita sila sa lumang lalagyan ng gamit sa drawer. Agad namang ipinadala ni Jin ang litrato sa dating kasamahan ni Myung sa bar. Nakilala niya kaagad ang lalaki at sinabing Lin ang pangalan nito. Nang buksan ni Myung ang bar, bumili si Lin ng mahal na alak para ipagdiwang. Pero nawala siya at bumalik lang noong nakaraang buwan, lubos na nagbago. Nakipagtalo siya kay Myung at humingi ng pera. Sinabi pa niyang dating sa kanya ang tinitirhan ni Myung na apartment. Nang mga oras na yon, tumawag ang boss ni Jin, nahanap daw ang fingerprint ni Lin sa kotse. Nagmadali silang arestuhin siya sa restaurant pero wala na siya. Kaya sinubaybayan nila siya gamit ang CCTV. Kalaunan, nakita nilang ipinarada niya ang kotse sa isang lugar na walang marka at nawala. Personal na pumunta si Jin doon para mag-imbestiga. May nakita siyang matangkad na pader at umakyat pero nasugatan ng todo ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, sa kotse ni Lin, nakita nila ang parehong uri ng lubid na ginamit kay Myung. Sinabi ng assistant na gumamit si Lin ng credit card para mag-book ng hotel malapit sa iniwan niyang kotse. Pumunta ang team sa hotel. Pagpasok ni Jin sa kwarto ni Lin, may naamoy siyang kakaiba mula sa banyo. May nakita siyang pulang mansa sa sahig ng tub. Agad niyang naisip na may krimen na nangyari dito. Kumuha sila ng fingerprints at nakumpirma ang kanilang hinala. Sa sisi ng hotel, nakita nilang umalis si Lin na may kaladkad na pulang maleta. Itinapon niya ito sa dagat. Ngayon, ang investigasyon ay sa tubig na dahil ang laman ng maleta ay maaaring makalutas ng buong misteryo. Noon, kararating lang ni Ina sa hotel. Pumasok siya sa kwarto para suriin ang nangyari at agad naramdamang may kakaiba. Para sa kanya, si Lin ay mainit ang ulo at hindi mapigil ang emosyon, kaya imposibleng siya ay pumatay ng kalmado nang walang sinisira sa kwarto. Ibig sabihin, may ibang tao ang gumawa ng krimen. Agad siyang pumunta kay Jin para sabihin ang hinala, pero natuklasan na pala ng pulis ang pulang maleta. Sa loob nito ay kalahating katawan ng tao, walang mga paa at ulo. Sinabi niya kay Jin na kay Lin ang bangkay. Pero hindi pa niya alam kung sino ang gumawa nito sa kanya. At syempre, tulad ng dati, hindi siya naniwala. Hanggang lumabas ang resulta ng autopsy na nagpatunay sa kanyang pagsusuri. Dito, hindi matigil ni Ina ang pag-iisip sa tiyuhin kung paano siya nasangkot sa gulo. Tinanong niya ang katulong kung may pagkakataon na nagbago ang ugali ng kanyang tiyuhin.
Sinabi ng katulong na nagbago siya nang mamatay ang mga magulang ni ina at nawalan ng trabaho. Kinabukasan sa opisina, hindi niya matiis na makasama si Jin. Palaging tama ang kanyang pagsusuri pero patuloy pa rin siyang binabaliwala nito. Sinundan niya ito at hiningi ang video ng interogasyon sa asawa ni Lin, si Zain. Nang tumanggi ito, inudyok niya, ano? Takot ka bang mailantad kita? Pareho tayong may hawak sa kasong ito. Bakit may itinatago ka? Nang mapanood niya ang video, may kakaiba siya kay Zain. Nang tanungin kung kilala niya si Myung, mabilis siyang sumagot nang hindi man lang nag-isip. Sinabi niya ngayon lang niya narinig ang pangalan, kahit nakaraniwan ito sa Korea. Nagmaneho si ina para bisitahin si Zain para sa kaswal na usapan at pagbasa ng personalidad. Sinabi niyang dahil sa kuryosidad siya pumunta at tinanong kung gaano na niya katagal kilala si Myung. Halos sigurado si ina na narinig na niya ang tungkol kay Myung dati. Inamin ito ni Zain ng diretsyo. Alam niyang ng babae ang asawa niya kay Myung pero ngayon tapos na raw yon. Naway magpahinga ang kanyang kaluluwa, dagdag niya. Kahit ano paman, sinabi ni Zain na kaibigan niya si Myung dahil komportable siyang kausap. Sinabi rin niyang magkahiwalay sila ng kwarto ni Lin dahil hindi siya makatagal sa ingay. Napakasensitibo niya raw kasi. Ipinaliwanag niyang kalmado siya dahil nakaranas na siya ng pagkawalan noon. Namatay sa sunog ang lola at kapatid niya noong 13 anyos siya. Ang mas nakaapekto sa kanya ay ang katotohanan noong bata siya, wala siyang sariling silid kahit ang kapatid niya meron. Nag-iwan ito ng peklat. Sa kabila nito, bumalik si ina sa opisina para pag-usapan ito sa kanyang team. Napagpasyahan niyang si Zain ang pumatay sa asawa niya, malamang sa paraang pinatay niya dati ang kapatid at lola niya. Hindi nila siya tinrato bilang tunay na tao. Binigyan nila ng silid ang kapatid pero hindi siya. At syempre, hindi niya magagawa ang lahat ng ito ng mag-isa. May kasabwat siya, isang mahina at madaling kontroling tao na sumasama sa kanyang mga kasamaan. Alam ni ina kung paano inakay ni Zain ang asawa niya sa hotel. Nagpadala siya ng mensaheng nanloloko raw siya. Kaya pumunta siya roon pero binigla siya ni Zain ng taser nang mahuli niya ito. Samantala, nagsimula ring maghinala si Jin kay Zain. Sinabi niya sa investigasyon na hindi umuwi ang asawa niya noong gabi ng insidente pero malinaw na ipinakita ng CCTV na umuwi ito. Nang umuwi si Jin ng gabing iyon, nakita niya si ina sa sala niya na parang walang pakialam na naglalakad-lakad. Ilang beses na kitang tinawagan pero hindi ka sumasagot, sabi niya. Kaya ngayon magdusa ka sa ginawa mo. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon at sinabing nag-order siya ng kape para sa mahabang gabi. Kinabukasan, ibinalik ni Jin si Zain para sa karagdagang pagtatanong. Sinabi niyang baka umuwi ang asawa niya ng gabing iyon pero natutulog siya kaya hindi niya napansin. Tapos, parang walang pakialam, inamin niyang may karelasyon siya, si Mazen, na hiniwalayan niya isang buwan na ang nakalipas. Baka pinatay niya ang asawa ko dahil sa selos, nagkibit balikat siya. Nang interogahin ni Jin si Mazen, nakita niyang kinakabahan ito at nauutal sa pagsasalita. Iyon, kasama ang mga sugat sa braso, sapat na para makilala ni Jin ang lalaking tumalon sa mataas na pader. Siniyasat niya ang background ni Mazen, tennis coach, kaibigan ni Zain sa paaralan, at muling nagkaugnayan ilang buwan na ang nakalipas. Sa puntong iyon, napansin ni ina na si Mazen ang pinakamahina sa sitwasyon. Kung pipigain nila siya ng kaunti, magsasalita siya, at ginawa nga niya. Nang ipaalala ni Jin ang posibleng mangyari kung hindi siya makikipagtulungan, bumigay si Mazen, nalulunod sa guilt. Inilahad niya ang buong pangyayari, umamin sa lahat, at sinabi kung nasaan ang natitirang bahagi ng katawan ni Lin sa wakas, nalutas na ang kaso. Kinabukasan, nagdala si ina ng mga regalo para sa lahat sa opisina. Opisyal na siyang bumalik sa team. Tinapos niya sa kanyang huling mga salita. Ang pumatay kay Myung ay ibang tao, hindi pa kilala ng sinuman. Umalis siya, iniwan silang nag-iisip sa misteryo. Sinundan siya ni Jin. Natuto na siya ngayon at hindi na hahayaang mawala si ina ulit. Tanong niya, sino ba talaga tinutukoy mo? Ngumiti lang siya, ngayon gusto mong alamin ang aking mga lihim. Nagkaroon ka na ng pagkakataon. Walang sagot, sumakay siya sa kotse at umalis. Sa pagtatapos ng araw, umuwi si ina at may nakitang bagong puzzle piece, isang pakete. Ito ay may body diagram na may kaparehong nawawalang bahagi ng bangkay ni Lin doon nang ilabot si ina. Paano nalaman ng iba ang mga detalyeng iyon? Hindi pa inilalabas ng pulis ang impormasyong iyan. Ano ba ang nangyayari? Tungkol pa rin ba ito sa pagpatay ni Zain sa asawa niya? O baka mas malalim na ang ugnayan ng mga kaso? Tumakbo siya sa kabinet at kinuha lahat ng puzzle pieces niya. Nakatayo siya roon, tinitingnan at muling iniisip ang lahat. May nakalimutan ba siya? Kinabukasan, bumalik siya sa opisina para pag-usapan ang kaso. Napag-usapan nila na may ibang tao ang nagpapalakad ng lahat mula sa malayo. Maya-maya, binisita ni ina si Zain sa kulungan at ipinakita ang puzzle. Sinabi ni Zain na unang beses niya itong nakita pero halata sa reaksyon niya na may kakaiba. Nang alalahanin ang nangyari, naramdaman ni ina na may tao sa paligid nila nang itinapon niya ang bag sa dagat. Parang may dinakikitang tagamasid na sumusunod at kumokontrol sa kanila nang walang nakakapansin. Ngayon, tayo'y tutungo sa susunod na kaso. Isang lalaking 50s ang nakipag-inuman sa gabi kasama ang 3 kaibigan. Kinabukasan, nagising sila at natagpuan siyang patay. May naglagay ng diuretic sa isang bote at siya lang ang uminom mula rito. Siyempre, pinaghihinalaan ni Jin ang 3 kaibigan, tanging sila lang ang nakita sa CCTV. Ang hamon ay alamin kung sino sa kanila ang talagang gumawa nito. Ang isa sa kanila ay tulog na lasing buong gabi. Umalis ng maaga ang isa dahil sinisigawan ng asawa na umuwi.
Ang pangatlo, siya ang pinakakahina-hinala dahil siya ang bumili ng inumin sa supermarket. Gayunpaman, walang matibay na ebidensyang tumuturo sa sinuman sa kanila. Lahat sila'y talagang naapektuhan ng pagkawala ng kaibigan na namatay sa kasaganaan ng buhay. Ngunit nang maramdaman ang presyon ng pagsisisi, nagsimula silang mag-akusahan. Sa puntong iyon, bumalik si Jin sa crime scene para humanap ng ebidensya at hulaan mo sino ang nakita niya. Si Ina. Sinabi niya, alam mo ba kung bakit nagpapatayan ang mga tao? Kadalasan, utang, away o problema sa pag-isip. Pero wala sa mga iyon ang tumutugma sa kasong ito. May kulang, isang hindi kilalang ikaapat na kadahilanan. Inimbitahan niya si Jin sa bahay niya. Ginawa na niyang parang unofficial investigation hub ang kanyang lugar. Magkasama, sinisiyasat nila ang personal na buhay ng bawat suspect para malaman kung ano ang nagtulak sa kanila na gawin ito. Pero wala silang makitang malinaw na ebidensya. Kaya iminungkahi niyang palawakin ang investigasyon. Baka may pang-apat na taong kasangkot. Naalala ni Jin ang janitor. Nakita siya sa CC na pumasok sa lugar nila kaya tinanong nila siya. Pero mukhang mabait siya at walang kinalaman. Sinabi niya na namatayan ng anak ang biktima noong nakaraang taon at may kinalaman dito ang mga kaibigan. Nagbukas ito ng bagong motibo kaya pumunta sina Jin at Ina sa bahay ng biktima. Napansin nilang sobrang linis at ayos ng bahay kaya naisip nila na baka ang biktima mismo ang naglagay ng lason sa inumin. Kinabukasan, tinawag ni Jin ang tatlong kaibigan para alamin ang tungkol sa anak. Nagbalik tanaw sila sa nakaraan. Nagsimulang magtrabaho ang anak sa pabrika para makatulong sa pag-aaral. Siya ay isang matalino at mabait na binata. Isang araw, pinagawa sa kanya ang isang gawain ng mag-isa kahit bago pa lang siya at hindi alam ang makinarya. Nasugatan siya ng malubha at sa halip na humingi ng tulong, nagpanik sila at iniwan siya, takot na sisihin. Kalaunan ay namatay siya dahil sa mga pinsala. Kahit pa, hindi pa rin maintindihan ni Ina bakit nag-iisa ang lalaki nang uminom ng lason. Binisita niya ang kanyang therapist para subukang maunawaan ang lahat. Sabi ng therapist, siguro ginawa niya yun para ang mga kaibigan niya ay mabuhay na may guilt, iniisip na sila ang dahilan ng pagkamatay niya. Nang gabing iyon, paghatid ni Jin, may handang hapunan na si Ina. Kumuha siya ng malamig na bote at pabirong tanong, kung ikaw ang biktima, magpapakamatay ka ba o ang mga nasa paligid mo? Nang walang pag-aalinlangan, umiinom siya mula sa tasa. Malinaw na nagtitiwala siya sa kanya ngayon, parang panghabang buhay na kasama. Kumuha siya ng bagong piraso ng puzzle para ipaliwanag ang kanyang pananaw. Anya, hindi lahat ng biktima sa mga kasong ito ay tunay na biktima. Sa totoo lang, ang ilan ay tunay na halimaw sa likod ng mga kakilabutan at may iba pang nagsisikap pagsamahin ito, nagpapadala ng mga puzzle para pag-aralan nila ang mga detalye. Nang magising si Jin kinaumagahan, nagulat siya. Hindi niya alam kung kailan ito umalis dahil nakatulog siya sa alasingan. Bigla itong pumasok at nangasar, sabi ko sa'yo, wag lampas 3 tasa, di ba? Mula noon, ginawa niyang lihim na headquarters ang bahay para sa investigasyon dahil pinaghihinalaan na nila pati pulis sa istasyon. Hindi na sila pwedeng mag-usap doon ng ligtas. Tiniyak nito sa kanya na umorder ng espesyal na kape para sa kanya dahil syempre hindi niya ito pautangin. Habang sinusuri nila ang mga detalye, nakita nila ang pangalang Donsu sa tala ng mga tawag ng biktima noong araw ng insidente. Habang naghahanda si Jin na tumawag, papunta na si Ina sa kumpanya ni Donsu para sa harapang pagkikita. Direkta niyang tinanong kung paano niya nakilala ang biktima dahil walang tumatawag ng 3 beses sa isang araw nang hindi kilala. Nang maramdaman niyang umiiwas ito, sinimulan niyang guluhin ang damdamin nito, pinaglalaruan ng takot. Binalaan niya na ang mamamatay tao ay kumukuha ng mga tao ng isa-isa at sino ang nakakaalam. Baka siya ang susunod. Nagpinta pa siya ng isang nakatatakot na senaryo. Paano kung may nagtago ng karayom sa ventilador mo, tumama sa tamang ugat at agad kang namatay? Nanginig si Donsu at pinaalis siya, inescort siya ng seguridad palabas. Samantala, binisita ni Jin ang asawa ng biktima, tinanong tungkol sa kalagayang mental ng asawa niya. Pero sabi niya, ang tanging alam niya ay napakamahal ng therapy, kaya nakakabaliw talaga. Halatang naiinis si Jin at nagmamadaling umalis, sinusundan ng iba. Pagdating ni Jin sa bahay, may nakahilerang mga kahon sa labas. Kitang-kita na pag-aari ng babae ang mga ito. Malinaw na hindi na sa kanya lang ang bahay. Bahay na nila ito ngayon. Sa gitna ng usapan, bigla nang sabi ni Ina, dito muna ako matutulog. Di tumutol si Jin. Sa sandaling iyon, may tawag si Jin mula sa pulisya. Natagpuang patay si Donsu. Nakita siya ng katulong na nakadapa sa mesa. Akala niya natutulog lang pero di na nagising. Napagtanto ang masama. Dagdag ng katulong, kamakailan lang, tila nalulumbay si Donsu. Nadungisan ang pangalan niya sa media, baka stress lang o labis na pagkakasala. Ang nagdudulot ng hinala ay na-inject si Ina sa batok, ibig sabihin may kasama siya sa kwarto. Dumadami ang pag-aalinlangan ni Jin. Tinatanong niya ang lahat pero walang nagbibigay ng sagot. Pati ang katulong ay kunwaring walang alam. Samantala, nasa ospital si Ina at Jin, naghihintay ng autopsy report. Biglang may courier na dumating, may dalang ulat para kay Ina na ikinagulat niya. Doon niya natiyak na napakalapit ng mamamatay tao. Si Donsu ang ika-4 na killer sa kakaibang serye ng mga pangyayari at laging nauuna ang killer. Pauwi, biglang tumalon si Ina sa kotse, may kahon sa bibig, tumakbo sa kapitbahay. Pinagsasama niya ang 4 na puzzle piece, umaasang may lalabas na bago. Habang inaayos, may napansin siya sa background ng isang puzzle. Isang Ferris wheel pala. Nawala siya sa sarili nang biglang pumasok si Jin. Galit na galit, binalaan siya, binabantayan ka ng killer. Delikado yan. Umisi siya, ano to?
Umaamin ka na bang mahal mo ko? Pero binawi niya, wag kang feeling. Lahat naman inaalala mo. Seryoso siyang nagpaliwanag tungkol sa theme park sa puzzle. Tumawag kay Jin. Tumabi siya, kumukuha ng impormasyon sa color. Tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Ina. Kung may namamagitan, dapat daw aminin na lang niya. Pero iginiit ni Jin na ayaw niyang dagdagan pa ang problema ni Ina. Humihingi siya ng oras. Hayaan muna ang kaso, sa kanya sasabihin lahat. Samantala, naghanap si Ina ng theme park na katulad sa puzzle. Sa wakas, nakita niya isang sirang amusement park na matagal nang inabandona. Pagdating doon, sinabi ng tagapag-alaga na 33 taon nang sarado at i-demolish sa susunod na buwan. Tinanong niya kung may malalaking pangyayari doon noon. Tiniyak niya, ang drama lang daw ay nawawalang bata sa siksikan, wala nang iba. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Jin, nakita niyang puno ng lobo at dekorasyon ng amusement park ang bahay. Nakatayo siya roon, naguguluhan sa nakikita. Tulad ng dati, walang paliwanag si Ina. Bigla na lang siyang umalis. Sinundan siya ni Jin, alam na may bagong hahanapin. Sa biyahe, napansin niyang mabilis magmaneho si Ina, natatakot siyang baka maaksidente. Tapos, may napansin siyang kakaibang kotse na sumusunod sa kanila. Nang huminto sila sa pulang ilaw, bumaba siya para kausapin ang driver. Sinabi ni Ina nang walang pakialam, relax lang, gusto ko lang malaman ang pakiramdam ng sinusundan. Hindi natuwa si Jin sa ginawa niya. Maya-maya, kinuha niya ang assistant at kinausap ang sekretarya ni Dansu. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang napansin. Sigurado si Jin na nagtatago ang killer sa kanilang hanay. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magbunyag sa kanya. Doon, may binanggit ang assistant na kakaiba. Nang dumating siya sa crime scene, may nakita siyang napkin sa sahig malapit sa desk pero wala na ito sa police report. May pulis na nagtanggal ng ebidensya. Malaking red flag yan. Binalaan ni Jin ang assistant na huwag sabihin ito kahit kanino. Tahimik niyang inobserbahan ang mga kasamahan, puno ng duda ang mga mata. Isa sa kanila ang mamamatay tao. Nagpasya siyang kausapin ang division chief at ibahagi ang kanyang hinala. Nag-aalok ng tulong ang hepe. Nang gabing iyon, umuwi si Jin at nakitang may address na ipinadala si Ina. Gusto nitong makipagkita sa kanya roon. Pagdating niya, napag-alaman niyang bahay ito ng yumaong-yung. Sinabi ni Ina na may natuklasan siyang malaking bagay. Ang apartment na ito'y pag-aari ng 3 suspect, Dansu, Din at Myung. Malinaw na ang apartment ang umuugnay sa lahat ng mamamatay tao. Ano nga ba talaga nang nangyayari? Lalabas na ba ang katotohanan? Si Ina, nag-iisa pa rin sa apartment, naghahanap ng mga posibleng ebidensya. Ngunit tila walang patutunguhan ang kanyang mga pagsisikap. Walang malinaw na koneksyon ang 3 biktima maliban sa tirahan. Pumunta si Ina kay Jin at inilatag nila ang mga piraso ng puzzle. Ngunit nalilito pa rin sila. Bakit may kaugnayan ang kanyang tiyuhin sa lahat ng ito? Sa sobrang dismaya, nagpahinga si Jin at bumili ng kape para sa kanila. Pagbalik, nakita niyang tulog na si Ina sa sofa, parang sanay na sa pagstay sa bahay niya. Paggising, biro niya, di mo man lang ako tinakpan, hinayaan mo lang akong manigas sa lamig. Kaya pala single ka pa. Kinabukasan, binisita ni Jin si Amjad, dating malapit sa tiyuhin ni Ina. Umaasa siyang makaalam pa tungkol sa lalaki. Sinalubong siya ni Amjad at ikinuwento ang lahat, pagiging pulis ng tiyuhin at mabilis na pagsikat. Isa siya sa pinakamahusay na opisyal. Pero nagbago ang lahat nang magsimula ang sunod-sunod na pagpatay. May killer na namamatay ng isang tao tuwing Lunes. Unay mukhang random pero nang mangyari ng 3 beses, napansin na isang tao lang. Sa huli, 5 babae ang napatay. Inako ng tiyuhin ni Ina ang pananagutan at nagbitiw para pakalmahin ang galit ng publiko dahil di nahuli ang salarin. Samantala, nasa therapy session si Ina. Tinanong siya ng psychologist kung sino ang naging malapit sa kanya kamakailan. Pero di pinansin ni Ina ang tanong at sinabing may mas mahalagang pag-uusapan. Gusto niyang siyasatin ang nakaraan ng kanyang tiyuhin at mas maunawaan ang mga desisyon at buhay nito. Inamin niyang ipinagpaliban niya ito dahil sa takot na masira siya sa katotohanan. Malumanay na sumagot ang doktor, may mga bagay tayong takot harapin kaya kunwari di natin napapansin. Pero natakda siya ng hangganan. Sa kasamaang palad, wala na akong masasabi pa. Pribado ang personal kong buhay. Ako ang therapist mo pagkatapos ng lahat. Paglabas ni Ina, nakasalubong niya si Detective Rawan na palabas ng opisina ni Ea Sang. Halatang kinakabahan si Rawan at sinabing ito lang ang klinikang sakop ng insurance para sa mga opisyal dito. Nagpasya siyang maging tapat at sinabi kay Ina na nakita niya si Myung noong araw ng insidente na lumabag sa pulang ilaw. Hindi niya ito sinundan dahil sa katapatan. Pero biglang nagalit si Ina, sinabi, isipin mo. Bakit may taong lalabag sa pulang ilaw kung may pulis na nakatingin? Kasi gusto niyang sundan mo siya. Nang maunawaan ito, nakaramdam ng guilt si Rawan at inamin na kahit sinundan niya si Myung, di siya makakatulong. Natalo na siya ng mamamatay tao. Maya-maya, nakipagkita ulit si Ina kay Jin para suriin ang mga lumang kaso ng serial murders. Umaasa silang may mahanap na bagong detalye para sa kasalukuyang investigasyon. Binalaan siya ni Jin, maghanda ka sa anumang posible. Baka mas marami pang tinatago ang tito mo kaysa sa akala mo. Pinaalalahanan siyang mag-isip bilang profiler, hindi bilang kamag-anak. Habang sinusuri ang lumang records, may nakita silang interesting. Ang kapatid ng isang biktima ay dating nagsampa ng kasong libel laban sa mamamahayag noong panahon ng mga pagpatay, kaya kinausap nila siya. Sa biyahe, binanggit ni Jin ang kakaibang pangyayari, isang panyong nawala sa isa sa mga crime scene. Nagulat si Ina at tinanong bakit hindi niya ito naibanggit ng mas maaga. Nagduda rin siya na napag-usapan nito si Wang Yi, isa sa mga suspect.
Tiniyak ni Jin, hindi posible. Maniwala ka sa akin. Itataya ko ang buhay ko na wala siyang kinalaman dito. Tiningnan siya ni ina ng may pagdududa at inulit ang kanyang mga salita. Tingnan mo ito bilang kaso, hindi bilang kaibigan mo. Nang makausap nila ang kapatid ng biktima, kitang-kita pa rin ang epekto ng nangyari sa kanya. Ipinaliwanag niya na kinasuhan niya si Danny dahil sa maling ulat na ang kapatid niya ay nagtatrabaho sa nightclub, gayong estudyante lang ito. Pumunta lang siya sa club ng gabing iyon para ihatid ang kaibigan. Ang kasinungalingang iyon ang sumira sa kanyang reputasyon. Nagulat siya nang malamang namatay ang tiyuhin ni ina kasabay nito matapos makipagkita sa parehong mamamahayag. Ayon sa opisyal na ulat, nagpakamatay daw ang mamamahayag dahil sa depresyon. Kinuha ni Jin at ina ang mga file ng kaso at sinuri ang mga litrato mula sa pagkamatay ng mamamahayag. Sa isang larawan, nakahiga siya sa kama, may itim na bag sa leg at sa tabi niya ay may isang piraso ng puzzle. Doon nila napagtanto na hindi pala ang tiyuhin ni ina ang unang biktima. Natigilan si ina. Hindi siya makapaniwalang hindi niya ito naisip ng mas maaga. Ang pagpatay sa kanyang tiyuhin ay perpektong naisagawa, walang naiwang ebidensya. Ang ganitong katumpakan ay nagpapahiwatig na hindi ito ang unang beses nang pumatay. At tama nga siya, hindi nga. Ang dahilan kung bakit hindi napansin ang unang krimen ay dahil walang sapat na ebidensyang nagpapahiwatig na ito ipagpatay. Noon, napagpasyahan ng pulisya na nagpakamatay ang mamamahayag dahil lamang sa kanyang depresyon. Alam ng lahat sa paligid niya na nahihirapan siya. Maging ang puzzle piece sa tabi ng bangkay ay inakala lang na laruan ng anak. Kinabukasan, humingi si Jin ng leave sa boss, gustong tutukan ang kaso. Pero agad siyang tinanggihan at hiningan ng update sa natuklasan. Hindi nag-alinlangan si Jin, ibinahagi lahat, pati detalye ng kaso ng reporter. Doon binalaan siya ni Wanja na umatras kay ina o siyasatin siya ng mabuti. Maraming hindi alam si Jin tungkol sa buhay ni ina. Pinuntahan ni Jin ang opisyal na humawak ng kaso ng reporter. Inamin ng opisyal na lagi niyang hinala may kakaiba. Sino ba naman ang magpapakamatay ng ganoon? At ang puzzle piece ay kaduda-duda, lalo na't diborsyado at may anak siya. Siya ay umiinom ng antidepressants at sleeping pills na nagpapaniwala sa posibilidad ng pagpapakamatay, kaya't mabilis na naisara ang kaso. Binigyan ni Jin ang opisyal ng matinding puna, itinuturo na isinara niya ang kaso ng kahina-hinala at 2 buwan lang pagkatapos, ang opisyal na iyon ay naging department head. Naramdaman ni Jin na sobrang mangmang siya. Narito siya, kumpiyansang nakikipag-usap na akala mo'y alam niya ang lahat, pero nalaman na ang akala niyang pinakamangmang ay siyang may alam ng lahat. Muling kinonfrontang ni Jin at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Pumasok siya, binabalikan ang mga alaala. Natatandaan mo ba noong bumibisita ka sa ampunan bawat buwan para tulungan ang mga bata? O yung pagdalo mo sa libing ng mga biktima para humingi ng tawad sa hindi mo pagliligtas sa kanila? Ngunit nang banggitin niya ang nawawalang panyo sa eksena, binaliwala ito ng opisyal at nagpatuloy sa pagkukunwari. Sa huli, inamin ng opisyal na hindi niya binanggit ang kaso ng mamamahayag dahil may detalyeng hindi alam si Jin. Naroon si ina sa pinangyarihan ng krimen noong araw na yon. May group tutoring siya sa apartment sa itaas ng unit ng mamamahayag. Bigla siyang nawala sa oras ng pagpatay. Nang tanungin, sinabi niyang lumabas siya para magpahangin. Sabi ng opisyal, kaya imbes na ako'y usisain, baka dapat siya ang tanungin mo. Samantala, binisita ni ina ang gusaling pinangyarihan ng krimen, sinusubukang alalahanin ang nangyari. Habang nakatayo roon, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Naalala niyang nakita niya ang mamamahayag. Mukhang balisa ito, sumisigaw sa telepono habang papunta sa kanyang unit. Tila may nagbabanta sa kanya para sa pera. Si ina mismo'y umalis sa tutoring dahil sa inip at umakyat sa bubong para magpahinga. Doon niya nakitang may taong nakaitim na pumasok sa gusali. Ngunit mula sa kinatatayuan niya, hindi niya matukoy ang anumang detalye. Matapos ang kanyang flashback, pinuntahan niya si Jin para makipag-usap. Ngunit gaya ng dati, naging away na naman ito. Pakiramdam niya ay hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jin at sinabi, nahihiya lang akong sabihin sa'yo. Alam kong lalo mo lang akong pagdududahan kapag nalaman mo ang detalyeng iyon. Ngayong hindi ka na sigurado sa akin, pag-isipan mo kung sino ang talagang pinagkakatiwalaan mo, saka mo ako kausapin. Nang gabing iyon, sinuri niya ang mga tawag ni Danso at napansin ang pangalang Chilin na parang pamilyar. Nang tanungin niya ang kanyang kasama sa bahay tungkol dito, sinabi sa kanyang matalik na kaibigan ito ng kanyang tiyuhin na laging nagpapadala ng napakamahal na regalo. Ngunit wala pang nakakakita sa mukha nito. Nagpa siya si ina na pumunta sa Jeju Island para kausapin siya. Mainit siyang tinanggap nito sa bangka nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Marami pala silang parehong interes, lalo na ang mga kaduda-duda. Nang araw din yon, hindi mapakali si Jin kaya tinawagan niya si ina para humingi ng tawad sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit nagulat siya nang sumagot ang pulisya. Naaresto si ina at nasa kustodya, akusado sa pagpatay kay Chilin. Nagmadali si Jin papuntang Jeju para alamin ang buong kwento. Ngunit nang makita niya si ina, malamig ito at ayaw magbigay ng diretsyon na sagot. Sabi ng opisyal, may nakakita raw sa kanya na sinakal si Chilin at may bakas ng daliri niya sa bangka. Napakatibay ng ebidensya laban sa kanya. Maging ang hepe ng pulisya ay bumisita sa kanya. Turing niya si ina na parang anak at kaibigan niya si Wanja. Paulit-ulit siyang nagtanong, ngunit nanatiling tahimik si ina. Sa huli, biglang sabi niya, bakit ka nabugulat? Pinaghihinalaan niyo na ako noon pa man. Ngayong nahuli ako, pwede na kayong magpahinga. Samantala, nasa Jeju din ang therapist ni ina para sa komperensya ni Air Sadok. Nagpresenta siya tungkol sa batang pumatay sa ama dahil sa depresyon. Sabi niya, nakita ko ang dilim sa mga mata ng bata. Ganun ko nalaman na siya ang gumawa.
Bigla, tumawag si Jin sa therapist. Nagmakaawa siya na bisitahin si Ina sa kulungan, umaasang mapapakwento niya ito. Nang makita siya ni Ina, nagulat ito sa pagkakataon. Ano ang sansa? Parehong nandito tayo sa isla at may investigasyon pa ng pagpatay. Mas nagulat si Ina sa tiwala ng therapist sa kanyang pagiging inosente. Gayunpaman, nagkunwari pa rin si Ina, ayaw ibaba ang kanyang pananggalang. Bago umalis ang therapist, binigay ni Ina ang bagong puzzle piece para kay Jin. Tapos, nang may malambot na puso, ibinigay din niya ang numero ng taxi driver na sinakyan niya mula kay Chilin, umaasang makatutulong ito sa kanyang kaso. Sa wakas, inihayag niya ang buong kwento. Pagkatapos niyang umalis kay Chilin, sumakay siya ng taxi pabalik sa hotel. Habang nasa biyahe, may lalaking nakamotor na kumatok sa bintana at nag-abot ng puzzle piece, tapos mabilis na umalis. Doon niya na-realize na binabantayan pala sila ng tunay na mamamatay tao. Alam pa nga niya kung saang hotel siya nag-book. Ipinaliwanag niyang sinadya niyang pagbintangan ang sarili para makita ang reaksyon ng mga tao. Hindi siya handang makulong dahil ginagamit siya ng killer sa isang mas malaking plano. Ngayon, lahat ng bumisita sa kanya sa kulungan ay pinaghihinalaan. Wala siyang tiwala kahit kanino. Ang unang taong napagpasyahan niyang imbestigahan ay ang kanyang therapist. Bakit mo tinanggap ang kaso ko? Tanong niya. Nagulat ang therapist pero mahinahong sumagot, ikaw ang lumapit sa akin. Sinabi mong hindi ka komportable kay Iasang at humingi ka ng paglipat. Nandito lang ako para sa komperensya. Nagkataon lang. Nagpasalamat si Ina pero hindi kumbinsido. Dumiretso siya sa opisina ni Iasang para tanungin siya, ngunit wala ito. Nang oras ding iyon, bumalik si Jin sa dating presinto, determinadong alamin ang tunay na nangyayari bago siya sumali sa kasalukuyang investigasyon. Noon, napansin ng isa sa mga regular na si Wanja ay sobrang lihim. Hindi siya nagsasalita tungkol sa sarili kahit minsan. Isang gabi habang nagkakasama sila, bigla siyang umalis, sinasabing may problema ang kapatid niya. Kalaunan, nalaman nilang ito pala'y gabi ring namatay ang tiyuhin ni Ina. Siyempre, ito'y nagpasuspetsa kay Jin. Lumaki si Wanja sa ampunan at wala siyang kapatid. Bukod doon, ang pagtitipon nila ay sa parehong lugar kung saan nakatira ang tiyuhin ni Ina. Ang layo sa pagitan nila. Halos 0 minuto lang. Ang dami ng kakaibang pagkakataon na nagtatagpo. Maya-maya, naunawaan na ng hepe ang sinasabi ni Ina. Magkakaugnay ang lahat ng insidente, kaya't nagtalaga siya ng buong pangkat ng investigasyon sa kaso na pinamumunuan ni Amjad. Siyempre, kasama si Ina sa grupo. Siya ang nasa sentro ng lahat ng ito. Pagkatapos ng araw, nakipagkita si Ina kay Jin para ikwento ang lahat ng nangyari. May natuklasan din siyang bago. Lahat ng biktima sa mga kaugnay na insidente ay may koneksyon sa isang gusali na dating kinabibilangan din ni Jin. Naniwala siyang maaari rin siyang maging target. Nang mukhang nalilito siya, tinanong niya kung may sinabi ba ang mga magulang niya tungkol sa kanilang nakaraan. Tila marami siyang hindi alam tungkol sa sarili niyang buhay. Ipinaliwanag niya na matalik na magkaibigan ang kanilang mga magulang bago sila namatay. May anak daw siyang kaedad ni Ina, kaya malamang ay nakilala niya ito noon. Nabigla siya. Lahat ng ito ay bago sa kanya. Kinabukasan, pagbalik ni Ina galing trabaho, nakita niya si Wanja na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Matalas niyang tanong, ano nang kailangan mo? Nandito ka ba para tapusin ako? Alam mong may CRD sa lahat ng sulok. Pero di niya pinansin at dumiretso sa punto. Nasa bubong ka, pinapanood ang reporter. May kakaiba bang napansin mo noon? Sinabi niyang 10 taon na ang nakalipas. Di perpekto ang alaala pero ipinangako niyang sasabihin kung may maalala. Tumango lang si Wanja at umalis. Samantala, mas kumbinsido si Jin na kinuha ni Wanja ang nawawalang panyo. Tinawag niya ang assistant na unang nagbanggit at gumawa sila ng hypnosis session. Sa ilalim ng hypnosis, binalikan ng assistant ang sandaling iyon. Malabo sa una pero sa huli, nakilala niya si Wanja na kumuha ng panyo. Nagmadali si Jin para arestuhin siya pero dumating si Wanja sa istasyon. Sa harap ng lahat, umamin siya, kinuha ko ang panyo. Ako ang pumatay sa kanilang lahat. Ito ang aking mga kamay. Arestuhin mo ako. Nagulat ang buong team sa pagtatapat. Si Jin, nakaramdam ng pagtataksil, nagsimulang mag-usisa pero nawala ng pasensya. Paano mo nagawa to nang hindi kita pinaghinalaan kahit minsan, sigaw niya. Puro arte lang ba to? Mahinahon na sagot ni Wanja, di ba sinabi kong huwag magtiwala hanggat di mo alam ang buong katotohanan. Tumanggi siyang magbigay ng detalye kung walang press, iginiit na marami ang dapat ibunyag sa publiko. Nang siya sa nila ang apartment niya, nakita nilang ginawa niya itong tirahan para sa mga batang lalaking lumabas sa ampunan at walang mapuntahan. Dahil 18 anyos ang labas sa ampunan, si Wanja mismo ang kumuha sa kanila. Naantig si Ina dito kaya personal niyang tiningnan ang lugar. Iba talaga ang pananaw niya sa totoo lang. Walang nakitang ebidensya pero dinala niya ang aquarium ni Wanja kay Jin, hiniling pakainin ang isda, maliit na paraan para mapagaan ang loob nito. Inaliw niya ito, tinitiyak na walang maling nagawa. Pero naniniwala na siya na alam ni Wanja ang tunay na pumatay at pinoprotektahan ito. Binisita nila ang ampunan ni Wanja at nakipag-usap sa malapit niyang kaibigan para maintindihan ang ugali niya. Inilarawan siya ng kaibigan bilang mabait, hindi raw makasakit kahit ng langaw. Sinabi niya na nagbago si Wanja pagkatapos sumali sa akademya ng pulisya. Hindi siya sumali para sa hustisya, kundi para humanap ng isang tao. Pero tumigil doon ang kaibigan, ayaw nang magbunyag pa. Personal yan, sabi niya. Mga sekreto niya yon, hindi ako ang dapat magsabi. Noon, kumbinsido na si Jin na hindi si Wanja ang salarin sa mga pagpatay. Pinalaya niya ito at sinabing, sa susunod, huwag mo nang sayangin ang oras namin.
Wala kaming ebidensyang nag-ugnay sa'yo sa mga krimeng ito. Pagkatapos, kinausap ni Ina si Sang, tinanong, ano nang kinalaman mo sa kwento ng batang pumatay sa kanyang ama? Hindi ba masyadong madalas mong binabanggit yon? Paano kung ikaw yung bata? Kalmado, sumagot si Sang, emosyonal lang akong invested sa kwentong yon. Siguro napaparami ang sinasabi ko. Pero yun lang yun. Sa kanya dinismiss, pasensya na, may mga late appointment pa ko. Kinabukasan, tumawag ang assistant ni Jin. Sinusubaybayan niya si Wang Jia at naiulat na mukhang may pupuntahan ito, posibleng bagong krimen. Samantala, nakita natin ang alkalde at kasamahan niya na nangangaso ng ibon sa isang rancho. Pinag-uusapan nila kung paano magiging pampublikong daan ang lugar, proyektong makikinabangan ng lahat. Bigla, ipinakita ng location tracker sa phone ni Wang Jia na papunta siya sa parehong rancho. Nang mapansing sinusundan siya, nagtago si Wang Jia. Biglang lumitaw siya sa likod ng katulong at pinabagsak ito ng walang malay. Kinuha niya ang baril at nagpatuloy patungo sa alkalde at kaibigan nito. Mula sa malayo, nakita ni Wang Jia ang isang tao na nakatutok ng baril sa kanila. Sa sandaling katapangan, lumundag si Wang Jia para balaan sila, ngunit siya ay binaril sa balikat. Nang dumating si Jin, nakita niya si Wang Jia na bumagsak sa lupa, halos walang malay. Ginawa niya ang lahat para iligtas ito. Bumulong si Wang Jia, sinubukan kong pigilan pero huli na ako. Sabihin mo sa kanila, di masama ang taong gumagawa nito. Ginagawa niya to para sa akin at sa lahat ng namatay. Karapat dapat sila. At doon, nawalan siya ng malay. Dumating ang ambulansya at nailigtas ang alkalde sa tamang oras. Dinala siya agad sa ospital at inilagay sa intensive care. Bigla, nag-ulat ang mga balita tungkol sa kaso. Ito'y itinuturing na ngayon bilang serye ng magkakaugnay na krimen. Hindi lang yan, naglabas pa sila ng larawan ng isang puzzle piece. Malinaw kung sino ang nagpakalat, si Ina. Tiyak siya na ang killer ang nag-orkestra ng lahat para iparating ang mensaheng kailangang marinig ng mundo. Isang oras lang, nagpadala ang killer ng bagong puzzle piece sa media, itinulak ang kaso sa pambansang atensyon para mailantad ang katotohanan. Sa sandaling iyon, huminga ng huli ang alkalde at namatay. Nang tanungin ang kartero kung saan galing ang puzzle piece, sinabi niyang ipinadala ito ng walang return address. Walang bagong lead kaya nagpulong ang team para pagdugtungin ang mga ebidensya. Napansin ni Jin na tuwing may insidente, napupunta si Wang sa Unity Building. Sa anumang paraan, laging kasangkot si Ina, direkta man o hindi, tuwing may nangyayaring mali. Kalaunan, muling binisita ni Ina ang crime scene para i-reconstruct sa isip ang nangyari. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya, bakit bigla na lang pinatay ng killer ang alkalde sa mismong lugar? Naisip niya na gusto ng killer na maabutan si Wang bago ito mamatay, kaya nagmadali. Nang suriin ang death records ng alkalde, may nakalagay na slow-acting substance sa ibig sabihin ang killer ay taga-ospital o may access doon. Pumunta si Ina sa klinika para kausapin si Sang. Tinanong kung nasaan siya nang mangyari iyon, pero sabi ng receptionist kakabuks lang ng klinika matapos magsara ng 2 araw. Habang naghihintay sa opisina ni Sang, may napansin si Ina na painting sa dingding. Ang lagda ay kakaiba, parang katulad ng nasa puzzle art nagsimula siyang maghinala. Kumuha siya ng susi sa mesa at nagpa siyang sorpresahin ito sa bahay. Samantala, nasa opisina si Jin, nahihirapang iugnay ang bagong mga pahiwatig. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pampublikong telepono. Isang kakaibang boses ang nagtanong, bakit ka sigurado na ang gumuhit ng puzzle ay siya ring gumagawa ng krimen? Tapos naputol ang linya. Sinundan nila ang pinagmula ng tawag at nakita ang nakaparadang kotse na may CCTV. Nang suriin ang video, nakilala nila ang tumatawag. Iyon pala ay si Sang. Samantala, nakarating na si Ina sa bahay ng doktor. Siniyasat niya ang lugar at nakumpirma na siya nga ang gumuhit ng puzzle, ngunit malinaw na wala siyang kinalaman sa mga pagpatay. Ang aura ng kanyang bahay ang nagpapatunay nito. Bigla, tinawagan ni Jin si Ina tungkol sa paggamit ni Sang ng payphone, pero tiniyak ni Ina na inosente si Sang. Malamang na ginawa niya ang sining nang hindi alam kung paano ito gagamitin. Nang bumaba si Ina sa ibabang palapag, kung saan daw nakatira ang kanyang therapist, agad niyang napagtanto kung sino ang mamamatay tao. Ang apartment ay magulo, puno ng laruan at nagkakasalungat na ilaw, tipikong bahay ng isang psychopathic na kriminal. Sa kama ay nakahiga ang pinakabagong piraso ng puzzle. Natulala siya. Ang kanyang therapist, ang babaeng pinakapinagtitiwalaan niya, ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa mga sandaling iyon, nag-imbestiga si Jin kay Sang. Iginiit niya, hindi niya magagawa ito. Mas maamo pa siya sa tupa. Kilala ko siya. Biglang pumasok si Ina at inilagay ang puzzle piece sa mesa, tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Isinumpa ni Sang na hindi niya alam. Iginuhit lang niya ito dahil bigla itong pumasok sa isip niya. Pagkatapos ay nabalitaan ng koponan na nawawala ang isang kilalang politiko. Agad nilang inisip na ito ang susunod na pinangyarihan ng krimen. Sa muling pagtatanong, inamin ni Sang na ang therapist ay kaibigan niya mula sa kolehiyo at magkasama sila sa gusali. Siya ang pumili ng lugar na yon. Naalala niya na laging nag-iisa ito, walang gaanong kaibigan at bihirang nagbubukas ng loob. Tinanggihan niya si Ina bilang pasyente dahil lang naging kaklase niya ito noong high school. Dagdag ni Detective Rawan, kakaiba na talaga ang therapist noon pa man sa paaralan. Tanging alaala niya rito ay nang pumunta ang buong paaralan sa amusement park maliban sa kanila. Nang tanungin bakit di sumama, sagot ng therapist, ayaw ko sa mga lugar na yan. Iniwan ako ng nanay ko sa amusement park noong ako'y 7 taong gulang. Pag nakita ko siya ulit, papatayin ko siya. Pumunta si Ina sa park para siya sa atin. Tama nga, may nakita siyang poster ng nawawalang bata na larawan pala ng therapist.
Samantala, bumisita si Jin sa ibang ampunan para kausapin ang kaibigan ni Wang. Ang kaibigan, nalulungkot, sabi dating nagtrabaho si Wang sa kainan ng babaeng nawala ang anak. Tinulungan niya itong mag-imbestiga. Dati nakatayo ang restoran kung saan ngayon ang Unity Building. Sa wakas, pinagsama ni Jin at ina ang lahat ng impormasyon. Bumalik sila sa 20 taon noon nang ang lugar ay isang palengke lamang. Nagsimula ng linisin ito ng mga otoridad para itayo ang Unity Building. Tumanggi ang ina ng therapist na magbenta, umaasang babalik ang anak balang araw. Tinanggap din niya si Wang bagong labas sa ampunan at walang mapupuntahan. Noon, si Wang at ang therapist ay nahihirapan, sinisikap mabuhay. Ngunit sa utos ni Danso, nagpadala ang lungsod ng mga tauhan para sunugin ang palengke. May nakatakas, may namatay, kabilang ang ina ng therapist. Ang tiyuhin ni ina, opisyal sa kaso, ay sinuhulan para pagtakpan ito. Bilang kapalit, nakakuha siya ng apartment sa Unity Building. Binayaran din ang media para ibalita na galit na residente ang nagsunog. Agad na inilibing ang buong krimen at tinakpan. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni ina, naramdaman niyang may nasa likod niya. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya ang therapist na nakatayo roon. Kaya, iwasan mo pa rin ba ako tulad ng ginawa mo noong gabing iyon, sabi nito. Binabati kita, gumaling ka na. Hindi mo na kailangan ng therapist. Natigilan si ina sa gulat, na-realize kung gaano siya nagkamali sa paghatol dito. Sinabi ng therapist na nasiyahan siya sa mga lingguhang sesyon, nagkunwaring tumutulong habang binabalak ang paghihiganti. Gayunpaman, inamin ng therapist na lagi siyang nakaramdam ng guilt tungkol dito. Kung gusto mong malaman ang susunod na biktima, sabi niya, sumama ka at tingnan mo mismo. Isa na lang ang layunin ni ina, pigilan ang susunod na pagpatay. Kaya sumakay siya sa kotse kasama nito. Nang tumawag si Jin, inagaw ng therapist ang cellphone ni ina at itinapon sa labas. Sabi niya, simula nang mawala ang mga magulang ko, lagi akong nagtataka bakit walang naghanap sa akin. Nang di ka sumipot at nakita kong nasa iyo ang puzzle, at kung gaano ka nag-usisa sa buong kwento, napagpasyahan kong ituloy ang pagkukwento. Tanong ni ina, bakit di mo na lang din ako pinatay? Sagot niya, bakit ko naman gagawin yon? Wala ka namang kinalaman sa mga nangyari. Kahit si Wang, ayaw ko talaga siyang masaktan. Siya mismo ang nagdala ng sarili niya sa ganoong sitwasyon. Ipinaliwanag niya na natuklasan ni Wang na siya ang mamamatay tao nang makita nito ang panyo. Pag-ari ito ng kanyang ina. Pumunta siya sa klinika nito para harapin at pigilan ang ginagawa niya. Nag-alok siyang tumulong para makabalik sa normal na buhay at nangakong isasara ang kaso kung titigil lang siya. Pero para sa kanya, parang nagsisimula ka ng di mo matatapos. Bakit pa ako atras ngayon kung kailan nakarating na ako ng ganito kalayo? Tanong ni ina, kung di nalaman ni Wong ang pagkakakilanlan mo o nagsabi tungkol sa nanay mo, wala sa to ang nangyari. Sumagot siya ng may pang-uuyam, wow, pare-pareho lang pala kayo mag-isip. Alam mo ba ilang beses na ko tinanong ng ganyan? Sinabi niya kay ina na wala ring magbabago, iyon na talaga ang tadhana nila. Dinala niya si ina sa gusali ng pagkakaisa at sinabi na ang politikong hinahanap nila ay nasa apartment ni Myung. Kinuha ni ina ang susi at tumakbo para subukang iligtas siya. Kasabay nito, naisip ni Jin kung saan siya pumunta at nagmadaling lumapit sa mga pulis. Sigurado siyang doon matatapos ang lahat. Pagpasok ni ina sa apartment, wala siyang nakita kundi jacket ng politiko at bagong puzzle piece sa tabi nito. Biglang pumasok si Jin sa gusali at nakakita ng lalaking nahulog mula sa bubong. Naisip niyang ito ang nawawalang politiko at tumakbo pataas, nag-aalala para kay ina. Galit na galit siya nang matagpuan niya ito. Bakit mo siya pinagkatiwalaan ng ganoon? Sumama ka na lang sa kanya na parang wala lang. Nakatayo si ina, nagyelo, nalulungkot na nagtiwala siya sa therapist sa huling pagkakataon para lang malinlang muli. Lahat sila ay nalilito. Ang huling piraso ng puzzle ay ganap na blanko, isang solidong itim na parisukat lamang. Bumalik sila sa bahay, naghahanda upang simulan ang investigasyon mula sa simula, sinusubukang matukoy ang huling piraso ng kadena. Nakalulungkot, ang tanging konklusyon nila ay ang huling krimen ay magaganap sa amusement park kung saan nagsimula ang trauma ng therapist. Pagkatapos, nakatanggap si Jin ng tawag mula sa kanyang katulong. Natagpuan nila ang therapist. Bumisita siya sa libingan ng kanyang ina. Sa security footage, nakita nilang nakatayo siya sa pintuan ng mahigit 30 minuto bago umalis. Si ina, na hinuhulaan ang susunod na kilos, ay dumiretso sa amusement park. Talagang natagpuan niya itong nakaupo sa carousel. Ano? Dapat ba akong maghintay dito magpakailanman? Sabi niya. Ipinaliwanag niya na dito siya iniwan ng kanyang ina. Mula noon, pumupunta siya rito taon-taon, umaasang magkikita silang muli hanggang sa tuluyan na siyang sumuko. Ang nanay ko, sabi niya, nagtago sa maliit niyang restaurant, umaasang babalik ako, pero binigo ako ng alaala ko. Wala akong matandaan. Nalungkot si ina nang maunawaan kung gaano kasangkot ang tiyuhin, ama at ina niya sa trahedya. Sinabi niya, nakuha mo na ang gusto mo. Baka ngayon, bigyan mo na ng bagong pagkakataon ang sarili mo. Pero di naniniwala ang therapist sa masasayang wakas. Di ko na kaya. 8 taon na ang napatay ko. Naputol ang emosyonal na sandali nang dumating si Jin, may hawak na baril. Arestado ka, mahinahon niyang sabi. Sumama ka na lang ng maayos. Tumingin siya at nagsabi, di ko maintindihan bakit kumakapit ang tao sa buhay. Parang di naman sulit. Tapos walang imik, nag-flick siya ng lighter. Mabigat ang hangin sa amoy ng gasolina. Hinayaan niya ang apoy at umupo muli, walang bakas ng emosyon sa mukha. Nang tanungin nila si ina na huling kasama niya, tumanggi siyang magbigay ng detalye. Nakalimutan ko ang nangyari, sabi niya. Iginalang ni Jin ang desisyon niya at ganoon din ang ginawa.
Sa bahay, nagkulong si ina sa kanyang silid, iniisip ang lahat ng pinagdaanan. Araw-araw bumibisita si Jen, nag-iwan ng kape sa katulong, umaasang lalabas si ina. Sa huli, naglakas loob si ina na magbitiw sa trabaho. Hindi na niya kayang magpatuloy pa. Kalaunan, bumalik siya sa amusement park at nakita si Jen sa pasukan. Sa wakas, sabi niya, "Lumabas ka na." Inudyok niya si ina sa bagong kaso, pero wala nang gana ito, kaya inuwi na lang niya. Kinabukasan, lumitaw si ina sa live view, ikinuwento ang buong kasaysayan ng therapist. Lahat ay nalantad na sa publiko. Maya-maya, nabigyan si Jen ng bagong kaso. May babaeng pinatay sa tanghaling tapat sa gitna mismo ng kalsada. Tinakpan ng killer ang sugat ng kakaibang aksesorya, binihisan parang manikin, at iniwan sa publiko. Nakatayo si Jen sa eksena, nalilito. Bigla, lumitaw si ina sa likuran niya. "Taga rito talaga yung killer," sabi niya. Iniwan niya dito, parang street art, di maitago ni Jen ang tuwa niya. Sa wakas, bumalik na siya. "Paano mo naman nalaman yan?" tanong niya. Kumuha si ina ng bagong puzzle piece sa kanyang bag, pareho silang nakatayo ng tahimik, nagulat. Itinuturo ng drama na ang pagharap sa sariling sugat, gaano man ito kasakit o kahirap tanggapin, ay mahalagang hakbang upang makalaya sa nakaraan. Sa kabila ng takot at alinlangan, ang pagbibigay ng panibagong tiwala sa ibang tao, lalo na sa mga minsang humusga o nasaktan tayo, ay nagiging daan upang mas makilala natin ang ating sarili, matuklasan ang mga nakatagong katotohanan, at unti-unting maghilom ang pusong matagal ng sugatan. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa pagiging matatag, kundi sa kakayahang magpatawad at muling magmahal.